Max POV. Day off ko ngayon pero maaga rin akong gumising. Si Warren ayaw pa niyang umalis kagabi matapos namin kumain. Gusto pa yatang tumambay dito sa apartment ko. Hindi ko alam sa bugok na yun kung bakit ang hilig-hilig talaga niyang pumunta sa apartment ko. Kaya wala naman siyang mapapala dito. Hindi ko nga alam kung anong trabaho niya, basta ang alam ko lang. Mayaman siya pero wala akong alam sa pamilya niya. Isa pa, wala naman akong balak na alamin pa. Di naman ako interesado sa personal na buhay niya. Naglinis ako sa buong bahay. Napangiti ako na makita ko ang kusina ko na may laman na ngayon. Hindi gaya ng mga nakarang araw na tinitipid kong masyadong 2 itlog at isang instant noodles. Matapos kong maglinis ay gumayak na ako. Maghahanap ako ng ibang pwede kong pagkakitaan. Kailangan ko pa rin maghanap ng ibang ekstrang trabaho. Di naman ako maarte sa trabaho kaya basta kaya ko at tama ang sweldo, walang problema sa akin. Kahit may hawak akong pera ngayon, di naman pwedeng hindi na ako hihinto. Ayoko nang bumalik sa pagsusuot ng maiksing damit at babastusin ng mga bastos na lalaki para lang magapera ako. Mas mabuti nang may mahuhugot ako palagi kapag nangangailangan ng pamilya ko. Lalo na't malapit nang magkolehiyo si Hazel. Alam kong mas malaki na ang kagastusin ko. Eksaktong 8:00 ng umaga nang lumabas ako sa apartment ko. Di ko alam kung saan ako maghahanap pero marami namang hiring sa tabi-tabi dito sa Maynila kaya alam kong makakahanap din agad ako. Di nga lang kasing laki nung naging sweldo ko dun sa club na pinagtatrabahuhan ni Suzy pero sapat na para may maging extra income ako. Sumakay ako sa jeep hanggang sa makarating ako kung saan maraming establishments. Bumaba ako at nagsimulang maglakad. Naghahanap ng pwede kong maging trabaho kapag gabi. May nakita akong hiring na sales lady pero di naman ako pwedeng pang umaga. Napailing din ako sa requirements nila. Sales lady lang pero dapat at least 2 years graduate. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Isang babaeng medyo malaki ang tiyan, maiksi ang buhok, ang humarang sa akin. Miss, naghanap ka ba ng trabaho? Tanong niya sa akin at iniabot ang papel na hawak niya. Kinuha ko yon at tiningnan. Unang basa ko pa lang napanguso na agad ako. Di ako magaling sa English. Nakaabot ako ng first year college. Nakakaintindi ako ng English. Kaya nga kahit puro English iwari naiintindihan ko. Pero kapag ako na ang magsasalita, nabubulol ako. Hindi ko kaya magsalita ng tuwid na English. Hindi ako pwede sa call center. Okay lang. Yung iba nga elementary graduate lang nakakapasok. Discarded palakasan lang yan ng loob. Pangumbinse niya sa akin. Mariin akong umiling sa kanya. Di naman sa hindi malakas ang loob ko pero alam kong kakayahan ko. Kapag nag-apply ako, alam kong magsasayang lang ako ng oras. Hindi talaga tanggi ko. Saka hindi ako miss, pareho lang tayo. Kinunutan niya ako ng noo. Tomboy ka rin? Tinitigan niya ako na parang ayaw maniwala. Sure ka? Para kang... Lumikot ang tingin niya sa paligid at nagulat ako na ituro niyang isang billboard. Si bossing yon na nakasuot ng suit. Siya! Kamukha mo siya. Ako naman ang natawa sa sinabi niya. Paano ko naman naging kamukha si bossing? Okay ka lang? Alam mo, kung tuunto mo ko para pumayag dyan sa trabahong inaalok mo, pasensya na talaga. Ibig kong sabihin, parang gaya ka niya. Mukha kang mayaman. Tsaka parang may hawig naman talaga kayo. Makinis ka kaya hindi mo ako malulokong tomboy ka. Kaya sige na ganda. Mag-apply ka na. Mukha namang mayaman ka kaya imposibleng di ka magaling mag-English. Napailing na nilampasan ko siya. Grabe yung pambobola ang ginagawa sa akin ng recruiter na yun. Mukhang mayaman. Sa ayos kong to, mukha ba akong mayaman? Tsaka hindi ako makinis. Hindi ko lang alam kung bakit maputi ako. Maghapon ako naghanap ng trabaho pero ayaw naman nilang tumanggap na extra lang o panggabi. Kahit sa mga restaurant nahirapan ako mag-apply. Kasi naman, bakit di na pala hiring? Pero hindi pa rin nila tinatanggal yung mga nakapaskil. Hanggang sa magpasya na akong umuwi dahil 5:00 na. Masakit na rin ang paa at binti ko sa kakalakad. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Akala ko madali lang humanap ng trabaho kasi hindi naman ako mapili pero hindi rin pala. Pahirapan na pala talaga ang trabaho ngayon.
Sa mga restaurants, ayaw nila ng crew na gabi lang papasok. Hindi rin pwede ang sales lady dahil sa umaga rin yun. May trabaho na ako sa umaga, tapos ang taas ng requirements, ang liit naman ng sahod. Patawid na sana ako nang may makita akong isang babaeng nasandal sa gilid ng isang kotse na nakaparada sa labas sa isang kainan. Kung saan ako lumabas kanina dahil sinubukan kong mag-apply doon pero wala daw hiring. May natanggap na raw at di nang naalis ang nakadikit na ng hiring sa labas. Mukhang nanghihina ang babae kaya nilapitan ko siya. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ko. Nag-angat to ng tingin at sabay pa kaming nagulat na makita ko kung sino yon. Si Madam. Ang may-ari ng bar ko sa nagtatrabaho si Suzy. Max? Ngumiti ako sa kanya. Okay lang po ba kayo? Tanong ko na mapansin kong parang mawawalan siya ng balanse. Yes, medyo nahihilo lang. Binuksan niya ang bag na dala pero muntik na siyang matumba, kaya agad ko siyang sinilo bago pumansya at tumama sa sahig. Medyo mabigat siya dahil sa loko lahat ng bigat niya, kaya napapangiwi ako. Nagmamadali niyang kinuha ang susi sa bag niya, pero ramdam kong para nanlalambot pa rin siya dahil hindi siya makatayo ng tuwid. Marunong ka bang magmaneho? Mahinang tanong niya sa akin. Tumango ako sa kanya. Dati akong delivery driver kaya marunong akong magmaneho ng sasakyan. Pwede mo ba ako ipagmaneho pa uwi? Pakiusap niya kaya mabilis akong tumango sa kanya. Mukhang wala siyang kasama at di ko naman siya pwedeng iwan na lang dito. Inabot niya ang susi at agad na binuksan ko ang backseat na malapit sa amin para tulungan siyang pumasok sa loob. Medyo nahirapan pa ako dahil nanghihina siya. Ma'am, gusto niyo po sa ospital ko na lang kayo dalhin? Tanong ko sa kanya dahil baka kailangan niyang matingnan ng doktor. Pero umiling siya sa akin kaya wala na ako nagawa. Sumakay ako sa harap ng manubela para ipagmaneho siya. May nakalagay namang map sa maliit na monitor na nasa harap ng kotse at nakaturo doon kung saan ang daan patungo sa bahay niya, kaya't yun na lang ang sinundan ko. Pumasok kami sa isang subdivision at di naman na ako hinarang ng guard dahil siguro may sticker na ang kotse. Hanggang sa huminto kami sa isang puting bahay. Hindi ko alam kung ipapasok ko ba ang kotse o hindi. Mabilis akong bumaba at dumapit sa may gate para mag-doorbell. May lumabas na isang may edad at katabaan na babae at nang makita niya ang sasakyan ni Madam, nagmamadali siyang lumapit. Ate, pwedeng patulong? Nasa loob kasi si Madam at masama ang pakiramdam niya. Pagbibigay alam ko dito. Sige, mabilis na sagot nito at ito na mismo nagbukas ng backseat. Inakay naming dalawa si Madam papunta sa kwarto niya. Medyo nahirapan pa kami dahil masikip ang hagdan ng bahay nila paakyat, kaya naiwan si ate na tumutulong sa akin. Salamat. Mahinang saad sa akin ni Madam. Okay lang po ba talaga kayo? Paninigurado ko. Oo, nakalimutan ko lang uminom ng gamot ko kaya medyo nahihilo ko. Tumango ako sa kanya. Mukhang wala siyang kasama dito sa bahay niya. Napatingin ako sa gilid ng kama niya at nakita ko ang picture na nakalagay sa frame. Family picture yon. May lalaki sa gitna na nakaakbay sa dalawang babae. Ang isa ay si Madam at sa tingin ko ay anak nila ang isa pang babae. Napatingin ako sa matabang babae nang may inabot siyang gamot kay Madam at pinainom. Matapos nitong painumin ay bumaling siya sa akin. Tinuro niya ang pintuan kaya sumunod na ako sa kanya palabas. Binigyan ko pa ng huling sulyap si Madam na nakahiga na ngayon sa kama bago tuluyang lumabas ng kwarto. Salamat sa ginawa mong tulong kay Ma'am Lauren. Nag-aalala talaga ako tuwing aalis siyang walang kasama. Nangarak kasi yung driver niya kaya wala siyang driver ngayon. Sabi ko naman sa kanya na wag munang lumabas pero ayaw marinig. Parang nagsusumbong pang sad sa akin ni ate. Halatang nag-aalala siya sa amo niya. May sakit po ba siya? Curious na tanong ko. Ako nga pala si Jenny. Kasambahay ako rito. Ikaw, anong pangalan mo? Pagpapakilala nito at napansin kong sinadya niyang ibahin ang usapan kaya hindi na ako nangulit pa. Ako po si Max. Ang ganda mong bata. Napangawi ako sa sinabi niya. Bakit ba kanina pa ako nakakatanggap ng papuri na maganda ako? Pwede po bang pogi na lang? Pinakatitigan niya ako. Tomboy ka? Kumunot ang noon nito. Totoo? Tumango ako habang mariing magkalapat ang mga labi ko. Talaga? Ayaw pa rin itong maniwala. Hindi halata, kaya pala ganyan ang forma mo? Napangiti na lang ako sa kanya. Mukhang di pa rin siya kumbinsido kaya hinayaan ko na lang. Sige po, mauna na ako, gabi na rin kasi. Paalam ko kay Ate Jenny.
Sige, salamat ulit. Sana lahat gaya mo na may mabuting puso. Saad pa nito habang hinahatid ko sa labas. Ngumiti lang ako sa kanya bago tuluyang umalis. Mag-aalas 6 na ng hapon. Walang nangyari ang maghapong paghanap ng trabaho ko, kaya uuwi na akong wala pa rin mapasukang extra. Naglakad lang ako palabas ng subdivision. Medyo malayo pa to sa bahay kaya nakadalawang sakay pa ako ng jeep. Di ko mapigilang malukot ang mukha ko dahil ang babaeng nasa unahan ko ay mahaba ang buhok at tumatama sa mukha ko. Nakailang alis na ako sa mukha ko pero di marunong makiramdam si ate kaya naaasar na ako. Miss, pakihawakan ng buhok mo, tumatama sa mukha ko eh. Di ko na mapigilang sabihin. Kung ayaw mong tamaan ng buhok ko, mag-taxi ka. Mataray at pabalang na sagot nito bago ko inirapan. Naangati ang kamay kong hawakan ng buhok niya at hilahin. Kung may dala lang akong gunting, ginupit ko na. Kaya nang huminto ang sasakyan, mabilis akong bumaba. At nang mapadaan ako sa silid kong nasaan nakalugay ang buhok niya, hinila ko yun ng malakas bago ko tumakbo na mabilis. Natatawa pa ako sa ginawa ko dahil kita ko, biglang napatingala ang babae bago pa makaandar ang jeep sa ginawa kong yon. May mga pasahero talaga na hindi marunong makiramdam. Balak pa yata ipakain sa akin ang buhok niya. Mabuti sana kung mabango, kaso ang may medyas na nabasa. Mabilis na akong umuwi. Gutom na ako dahil tanghalian lang kinain ko sa labas. Wala akong merienda. Pagbukas ko ng pinto ng apartment ko, napatingin ako sa sahig. Nagsalubong ang mga kilay ko na may makita akong puting sobre na nasa pintuan. Parang sinuot siya mula sa pinto para ipasok sa loob. Kanino naman kaya to galing? Binuksan ko ang laman ng sobre at bumungad sa akin na isang invitation. You are invited to Harold Fletcher's birthday celebration. Basa ko sa nakasulat. Black paper na makapal yun at gold naman ang letters na nakasulat doon. Nakasulat doon kung kailan, anong oras at saan ang celebration. Bukas ng gabi na. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Warren. Ito rin ang birthday party ko saan niya ako niyayang sumama. Pero bakit may invitation ako ngayon? Sa kanya ba to galing? Hindi ko na lang pinansin pang invitation na natanggap ko. Baka si Warren ang naglagay nito. Siguro walang dahil tao, sinusuot niya sa pinto. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit nakalagay ang pangalan ko sa invitation? May pangalan ko kasing nakasulat sa itaas. Si Warren din ba ang dahilan noon? Bahala siya. Kahit ilagay pa niya ang pangalan ko, hindi talaga ako sasama sa kanya. Ayokong makihalubilo sa mayayaman. Alam ko lang maa-out of place ako doon. Tapos gusto niya magsuot pa ako ng gown. Ano siya? Hello? Kahit nanghihinayang ako sa ibabayad niya, ayaw ko pa rin. Siguradong aasarin niya ako kapag nagsuot ako ng gown. Noon ngang nakita niya ako na makiksing damit, nilait niya ako eh. Hindi daw bagay sa akin. Alam ko naman yon, pero siya, sinabi pa talaga sa pagmumukha ko. Pinatong ko na lang sa ibabaw ng table ang invitation bago ko nagsimlang maghanda ng hapunan ko. Madami akong pagkain ngayon kaya may lulutuin ako. Bukas, kailangan ko pang dumaan sa padalahan para magpadala kay Hazel. Matapos ko makapagluto at maghapunan, naupo muna ako sa nag-iisang sofa ko. Medyo napagod talaga ako kakalakad kaya nanakit ang mga paa ko. Tinaas ko ang isang paa ko at sinimulan ko yung masahihin. Inikot-ikot ko ang paa ko. Minsan, gusto kong umuwi sa probinsya namin. Gusto kong makita ng personal ang mga kapatid ko at si nanay, pero alam kong maaaring di pa rin ako tanggapin ni tatay dahil lang sa panabong niya. Mukhang di na talaga niya ako mapapatawad. Tumunog ang cellphone ko kaya kinuha ko ang bag ko na nakasabit sa gilid at tiningnan ko sinong tumatawag. Si Pangit na Warren lang pala. Ano na naman kaya ang kailangan nito? O bakit? Agad na tanong ko sa kanya nang sagutin ang tawag ko. Bakit ganyan ka sumagot ng tawag? Para naghahamon ka na agad ng away. Umikot ang mata ko at muli akong naupo sa kinaupuan ko kanina. Anong kailangan mo? Ikaw. Alam mo, Warren, kung wala kang matinong sasabihin, tantanan mo na akong gago ka. Diretsang saad ko sa kanya. Kahit sa kanya galing tong napakamahal na cellphone na to, hindi ibig sabihin po pwede niya na akong asarin. Saka parang binigyan talaga niya ako ng cellphone para lang may dahilan siyang tawag-tawagan ako. Ito naman parang di mabiro. Tropa tayo, hindi ba? Joke lang. Tumawag lang ako para sabihin na medyo busy ako ngayon. Kaya hindi ako makakapunta ngayon dyan sa apartment mo. Pagpapaalam niya. Mabuti kung ganun. Hindi ka ba nalulungkot na hindi mo makikita ang gwapong mukha ko?
Akala ko ba busy ka? Bakit may oras ka pang magyabang? Hambog? Alam mo, Max, kapag ganyan ang ugali mo, hindi ka magkaka-love life. Para kang galit palagi. Eto na naman siya. Alam mo, hindi ka naman chicks para maging mabait ako sa'yo. Pabalang nasagot ko sa kanya. Isa ba ano ba pakialam mo kung hindi ako magkaka-love life ha? Concern ka naman yata masyado, Brad. Di ko nga alam kung bakit kinakausap ko pa siya. Wala naman siyang sinasabing matino at puro kagaguhan lang alam niya. Concern ako kasi estudyante kita. Kaya hanggat di ka magaling humalik, bawal kang maligaw. Matinding paalala nito. Daig pa niya ang istriktong guro. Alam ko naman na may matino talaga siyang naituturo sa akin. May kailangan ka pa ba? Tanong ko dahil napapahaba na ang tsismisa naming dalawa. Hindi nga siya pumunta dito pero parang gusto naman niyang magtelebabad kaming dalawa. Mukhang wala siyang balak na ibaba ang tawag. About tomorrow night, may offer to be my escort. Ay mo ba talaga? Napanguso ako sa kanya. Ayoko ngang mag-gown. Ang kulit mo naman. Tsaka hindi naman ako bilong sa ganung okasyon. Nando naman ako eh. Kung nasan ako, ibig sabihin, bilong ka. Di mo naman kailangan makipag-usap sa iba. Basta, manatili ka lang sa tabi ko, okay na. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung assuming ba ako o parang may ibang meaning ang bagay na yon. Kaya ay pinilig ko ang ulo ko. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Baka dala na lang ito ng pagod. Ayoko pa rin. Di na ba talaga magbabagong isip mo? Hahayaan mo akong umaten mag-isa? Parang nagpapaawa ang boses nito pero hindi tatalab sa akin ang paawa effect niya. Sanay ka naman dati na nag-iisang pumupunta ng party ha. Kaya wag mo akong isama ngayon. Sige na, ibababa ko na, magpapahinga na ako, pagod ako. Paalam ko sa kanya. Gusto mo pumunta ako dyan. Willing akong imasahe ka. Expert ang mga kamay ko, magsabi ka lang. Putol kamay, gusto mo? Narinig ko tong tumawa mula sa kabilang linya, kaya binaba ko ang tawag dahil mukhang pinagtitipan na naman ako ng bugok na yon. Kailan pa siya naging masahista para mag-offer ng masahe? Masyado yata siyang maraming alam at kung ano na lang ino-offer niya sa akin. Minsan pakiramdam ko, daig pa niyang nambubudol sa Quiapo. Siya lang yung taong busy pero ang daming oras para tumawag at mang-asar. Pumasok na ako sa kwarto ko, kumuha ng damit para maligo. Galing ako ng lansangan kaya hindi pwedeng hindi ako maglilinis ng katawan dahil alam kong maalikabok ako. Mabilis lang naman akong naligo dahil medyo malamig ang tubig. Parang yelong binubuhos ko dahil wala naman akong heater. Tabo at timbalang din naman ang gamit ko sa paliligo. Tinutuyo ko ang buhok ko gamit ang maliit na towel. Nakaupo ako sa kama, nakatitig lang ako sa dingding. Kapag ganitong mag-isa na lang ako, ang daming tumatakbo sa isip ko. Minsan nga may time na iiyak na lang ako kasi parang may empty sa pakiramdam. Minsan di ko alam kung anong gagawin ko. Marami akong gustong gawin pero di ko magawa dahil may iba akong dapat unahin. Gusto ko makapag-aral pero hindi pa pwede dahil may pinapaaral ako. Paano ba yumaman ng mabilisan? Tanong ko sa sarili ko. Napanguso ako. Mabuti pa si Warren pinagpala sa pera. Mahilig talaga ako magmuni-muni kapag patulog na ako. Iniisip ko kasi kapag napagtapos na ang mga kapatid ko, paano na ako? Matutupad pa kaya ang mga gusto kong gawin para sa sarili ko? Kahit sinasabi ko ngayon na wala akong planong pumasok sa relasyon, pangarap ko pa rin na magkaroon ng sariling pamilya. Yung pamilyang masaya. Ayokong maranasan yung mga anak ko yung nararanasan ko. Kaya nga ganito ako eh. Pinipilit kong itago ang totoong ako para protekta ng sarili ko at para i-reserve ang sarili ko sa taong deserve ng pagmamahal ko. Nang matuyo ang buhok ko, natulog na agad ako. Siguro dala ng pagod kaya nakatulog din agad ako. Kinabukasan, gaya ng dati, maaga na naman akong gumising at naganda para pumasok. Pero pagbaba ng apartment ko, sumalubong agad sa akin si Marky na nakatambay sa may gilid ng hagdan. Good morning, Max. Malaki ang ngiting bati nito. Di ko siya pinansin pero mabilis siyang humarang sa daraanan ko. Aba, suplada ka ng tomboy ka. Sinong pinagmamalaki mo? Yung lalaking naka-sports car na palaging pumupunta sa'yo? Tanong nito pero parang galit ito. May pasok pa ako kaya tumabi ka. Yamot na sagot ko sa kanya. Hindi pinansin ang sinabi niya. Kiss muna. Saad nito at pinakita sa akin ang pisngi niyang maraming baku-bako kaya nalukot ang mukha ko sa kanya. Ang aga-aga sinisira niyang araw ko. Tatabi ka? O kamao kong hahalik dyan sa pisngi mo? Pagbabanta ko sa kanya. Umayos to ng tayo at gumisi sa akin.
Alam mo, ganyan ang gusto ko sa mga babae eh. Matapang. Marky, padaanin mo na si Max. May pasok pa siya sa trabaho. Huwag kang abala. Napalingon ako kay Sander at nagulat pa nang hawakan niya ako sa kamay at hilahin palayo. Binangga pa si Marky kahit mas malaki ito sa kanya. Mababa si Sander, 5'8" ang height ko at siguro siya nasa 5'7" lang. Salamat, saad ko sa kanya nung malapit na kami sa may sakay ng jeep. Hindi mo na siya dapat pinatulan. Mamaya ikaw pang pagbalingan nun. Alam mo naman yon, puro hangin at yabang lang yatang laman ng utak. Natawa to sa sinabi ko at napatingin ako sa kamay kong hawak pa rin niya. Mabilis naman niya akong binitawan. Sorry, paghingi niya ng paumanhin. Okay lang. Sagot ko at tumabi ako sa may gilid ng kalsada habang naghihintay ng jeep na dadaan. Ngumiti sa akin si Sander, kaya ngumiti ako pabalik sa kanya. Pero muntik nang malaglag ang puso ko na may malakas na bosina ang gumulat sa akin. Unang tingin ko pa lang ng puting kotse, alam ko na kung sinong driver nun. Nakumpirma ko yun na makita ko ang plate number. Sa daming beses niyang nagpunta sa apartment ko, memoryado ko na ang plate number na sasakyan niya. Get in. Utos niya nang ibaba ang bintana at dumungaw siya. Hindi na, magja-jeep na lang ako, tanggi ko. Sasakay ka ba o bababa ako para buhatin ka pa? You choose. Wala na ako nagawa kung hindi ang padabog na sumakay sa shotgun seat. Daig pa niyang kabuti. Palagi na lang sumusulpot. Bakit ang aga mo naman yata? Tanong ko sa kanya na makaupo ako ng maayos. Maaga na nga ako, naunahan pa? Ha? Close pala kayo ng duwending yon. Laki ng ngiti mo eh. Matabang na saan nito. Wala man lang ngiti sa labi habang nakatutok sa pagdadrive. Kapitbahay ko yun. Tsaka bakit parang bad trip ka? Hindi to nagsalita. Sa lubong lang ang kilay niyang malapit ng magdikit. Di ko alam kung bakit ang aga-aga pupunta na naman sana yata siya sa apartment ko. Hindi ko alam na friendly ka pala, samantalang lagi kang galit sa akin. Humahaba ang husong saan nito. Para nagtatampo pa yata. Mabait naman ako, sa'yo lang hindi. Kasi gago ka. Malaki ang iting saad ko. Mas nalukot ang mukha niya. Sa susunod, huwag ka nang pumunta na maaga sa bahay para ihatid ako sa pagpasok. Nakakaabala na masyado eh. Alam kong tropa tayo, pero di naman kita personal driver. Pumunta? May dinaanan lang ako malapit sa lugar mo, masyado ka namang assuming. At talagang hindi mo ako personal driver dahil hindi ka naman chicks para sunduin ko. Masungit na sagot nito. Medyo napahiya ako dun sa sinabi niya. Nag-assume agad ako na ako talagang pakay niya, nadaanan lang pala ako. Pero bakit bang sungit niyang bigla, samantalang kagabi nangungulit siya? Dapat hindi mo na lang ako hinintuan kung ganon. Napilitan lang yata siyang isakay ako eh, kaya ko naman mag-commute. Bakit? Para makipagngitian ka pa sa pandak na yon? Kala ko ba babaeng gusto mo? Duwende pala. Napatitig na lang ako sa kanya. Ano bang problema ng isang to? Aga-aga parang may regla ha. Pati si Sander kung ano-anong itinatawag niya. Hindi siya pandak. Matangkad ka lang masyado. Pagtatanggol ko kay Sander na walang kamalay-malay na nilalait siya ni Warren. Isa pa, anong kinalaman doon ng gusto ko? Bawal na bang umiti? Pigtatanggol pa? Bulong nito pero umabot yon sa pandinig ko. Hindi na lang ako nagsalita. Mukhang bad trip talaga ito kaya bahala siya. Sabi ko naman mag-jeep na lang ako pero siyang nagbabanta pang buhatin ako kapag hindi ako sumakay. Pati tuloy ako damay sa init ng ulo niya. Aga-aga pa naman. Lihim akong tumingin sa kanya. Ano kayang nangyari at mainit ang ulo niya?